Tiniyak ng Office of the Ombudsman na malalakas ang kasong isasampa laban sa mga sangkot sa ghost projects. Inilatag rin sa National Corruption Summit ang ilang estratehiya at reforma para labanan ang korupsyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Posibleng ngayong linggo ay makapagsampa na ng panibagong mga kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Kasunod pa rin ang isyu ng maanumalyang flood control project sa bansa. We will see. There are some cases that are up for filing that may reach the Sandigan Bayan this week. Binigyang din ni Clavano na sa tuwing sila ay naghahain ng kaso, ito ay hinug na. Hindi naman natin hinahabol ang headline lang. Hindi natin hinahabol ang good news lang bago magpasko. Ang hinahabol ho natin yung totoong accountability, totoong may mananagot sa mga kasalanang ginawa sa taong bayan. Anya mahirap kung maghahain ng maghahain lang kung saan maaring masisipa ng taong bayan kung walang naipakulong. Paliwanag ni Clavano sa mga kasong ito, hindi lahat ay pare-pareho ang ebidensya, habang may iba naman na mas malakas kumpara sa iba. Dagdag pa niya, mahirap makapagbigay ng eksaktong timeline lalo't kinakailangan na pag-aralan ng mga kaso. Habang kasunod naman ng ibinigay na deadline ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may makukulo ng malaking personalidad bago matapos ang taon. May proseso po yan, and as per his pronouncements, hindi naman po yan strict deadline. It's a deadline that he imposed on himself so that we have to balance kasi yung speed, tsaka yung quality, tsaka due diligence. No? So it's possible na merong iba na malalabasan ng warrant of arrest, pero hindi pa muna lahat dahil kailangan po tayo dumaan sa tamang proseso. Kaugnay nito, ang Department of Justice ay deputized ng Office of the Ombudsman pagdating sa preliminary investigation. Mula dito, gagawa ng rekomendasyon ng DOJ kung anong resolusyon ang maaaring i-adapt ng Office of the Ombudsman o hindi. Habang pagdating sa isinampang kaso sa Digos City Regional Trial Court, ayon kay Clavano, itatransmit na ito sa itinalagang korte na specialized court na itinalaga ng Korte Suprema para sa flood control scandal na siyang maglalabas ng warrant of arrest. Samantala, kasabay ng pagunita ng International Anti-Corruption Day, idinaos ng Office of the Ombudsman ang 2025 National Corruption Summit. Dito ibinigyan din ni Ombudsman Remulla na ang laban sa korupsyon ay hindi lang laban ng isang opisina, kundi ng buong bansa. Ayon kay Remulla, hindi dapat matigil sa accountability dahil anya ito ay mandatory. Kinakailangan anya ng reforma at maayos ang sistema na siyang naging dahilan ng korupsyon. We must move past asking who is at fault and demand what must change. Because without reform, the same abuses will continue under new names and under new faces. Accountability corrects the past, but reform secures the future. And we cannot accept anything less. Kasama naman sa mga estratehiya na nais maisagawa ng ehensya at matapos sa Pebrero ay ang pagkakaroon ng Office of the Ombudsman Marshal. These marshals shall serve as cyber warrants, secure evidence, enforce orders, protect our investigators, and ensure that no one interferes with the work of justice. Anya kasama ang PNP, DOJ, DND, DICT, AMLAC at Sandigan Bayan ay nais na makabuo ng maayos na ugnayan pagdating sa pagpapatupad nito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.